Isang magandang araw po sa inyong lahat. Heto po ako at magbabahagi ng aking tunay na karanasan. Ako nga po pala si Claire. Hindi ko po tunay na pangalan. 31 years old na. Kasal sa aking asawa na si Melvin. Hindi niya rin po tunay na pangalan. Mag-aapat na taon pa lang po kaming kasal ng aking asawa at may 3 na kaming anak. Opo, taon-taon yata ako'y nabibigyan ng supling ng aking mister na batugan naman at magaling lang gumawa ng bata. Paminsan-minsan naman ay umi-extra ito sa isang construction site. At minsan, pinakilala niya sa akin ang naging amo niya minsan na si Mr. Gaston. Hindi niya tunay na pangalan. Isang attorney, mayaman, gwapo at matipuno pa. Kahit na nasa 50 anyos na. Biyudo na raw ito, ayon sa aking mister. Pero may anak na 2 at may sarili-sarili na ring mga pamilya. At nakamigrate sa ibang bansa pero paminsan-minsan ay umuwi sa Pinas. Mahal ko ang aking asawa, kahit ganyan lamang siya. Ni minsan hindi ko naisip na lolokohin ko siya at gagawa ako ng kasalanang alam kong habang buhay kong pagsisisihan. Pero masisisi niyo ba ako? Kung dumating ako sa puntong kailangan ko ng malaking halaga para sa gamutan ng aking nanay na na-diagnose ng stage 2 cancer. Kaya nang malaman kong naghahanap ng labandera ang amo ng aking asawa, hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa at pumayag agad ako. Malaki rin kasi ang sahod. Para na rin ako nagtatrabaho sa kumpanya. Dahil sobrang matikuloso raw ng matanda, gusto nito ay dikusot na paglalabada kahit meron naman itong automatic washing machine. Mas gusto raw nito ang sinaunang paglalaba na gamit pa ang batya at pamalo kung tawagin. Mabait si Mr. Gaston. Sa tuwing naglalabada ako ng kanyang mga puting damit na siyang paborito ng matanda at sa tuwing araw ng Sabado at Linggo na aking paninilbihan rito ay palagi niya akong binibigyan ng pagkain at may inom. Madalas pa nga ay cake at coke ang merienda ko. Ganadong-ganado pa nga ako sa paglalaba. Hanggang isang araw, nakita kong nakatingin siya sa akin habang naglalaba ako. Pansin ko ang pagkamangha ng kanyang mga mata. Hindi naman po sa pagmamayabang. Maganda naman ako. Balingkinitan at maputi kahit na nasa 30 anyos na ako. Medyo naaasiwa pa ako ng mga oras na yun kung paano niya ako tignan. Kaya tumayo ako at tumalikod. Sa kasamaang palad, nadulas ako sa mga bula ng sabon at muntikan ng mabagok sa sahig. Mabuti na nga lamang at may sumalo sa akin. Ilang segundo pa akong napatulala hanggang sa nakatayo ako ng maayos. Ayos ka lang ba? Kumusta? Wala bang masakit sa'yo? Sunod na sunod o sunod-sunod na tanong ng matanda. Oh, wala naman po. Tipid na sagot ko. Medyo nakaramdam ako ng hiya ng bahagya sa nangyari. Kaya mabilis din akong bumalik sa paglalabada na para bang walang nangyari. Hanggang sa matapos ako at makauwi na. Halos mawala ako sa sarili nang isang masamang balita ang bumungad sa akin. Tumawag sa akin ang kapatid ko na si Rosa. Ibinalita nito sa akin na nasa ospital ang aming nanay at kinakailangan ng malaking halaga para sa gamutan. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ganung halaga. Alam ko po na hindi sasapat ang sahod naming mag-asawa kahit pagsamahin pa. Gulong-gulo ako ng mga sandaling yun at hindi ko alam ang aking gagawin. Araw ng Sabado ang muli kong paglalaba sa aking amo at hindi ko inasahan na ito na pala ang araw na makakagawa ko ng kasalanan sa aking mister sa kagustuhan kong mabigyan ng pera ang aking kapatid para ipangpagamot sa aking nanay. Opo, nakagawa ako ng malaking kasalanan ng araw na iyon. Pagkatapos ko kasing maglaba ng damit ng matanda,
Dahil sa mga problema ang iniisip, ay hindi ko napansing nabasa ang bestida kong manipis dahil sa paglalaba. Sakto namang nakasalubong ko ang matanda, kaya tuwang-tuwa ko at iyon na ang pagkakataon ko para makausap ito na kailangan kong umutang. Iyon lang naman ang gusto ko. Parang ia-advance ko na lang sana ang sasahurin ko para makabuo ako ng 50,000 para sa paunang bayad sa ospital. Sir, pwede ho bang makausap ko kayo? Panimula ko sa kanya. Ano yun, Iha? May kailangan ka ba sa akin, Claire? Balik na tanong nito sa akin. Kinapalan ko na ang mukha ko ng mga oras na yun at sinabi ko rito ang pakay ko. Opo, kakapalan ko na po yung mukha ko alang-alang sa aking nanay. Kung pwede ho sana makahiram ako sa inyo ng pera, sir. Kailangan lang po at hayaan niyo ho. Ibawas niyo na lang po sa mga suswelduhin ko sa paglalabada ko. Wika ko. I see. Magkano bang kailangan mo? Tanong nito habang kapansin-pansin ang mga panakaw tingin niya sa katawan ko. Doon ko lang naalala na hindi pa ako nakakapagpalit ng tuyong damit. 50,000 po sana, sir . Sagot ko. O sige, pumasok ka na sa loob ng bahay at ibibigay ko. Diretsahang sagot niya. Sa tuwa ko nga noon ay napayakap pa ako. Pero huli na para umiwas ako nang tuluyang yumakap rin siya sa bewang ko at halos magkadikit na kaming dalawa. Para ako na kuryente at napaso ng mga oras na yun. Sir, yung kamay niyo po. Wika ko. Pero hindi ito nakinig. Mas naging mapangahas pa to. Nakinabigla ko. Natuod ako sa aking kinakatayuan ng sandaling yun. Lalo na nung sabihin niyang, hindi mo na kailangang umutang sa akin, Iha. Kusa ko namang ibibigay ang kailangan mo kung ibibigay mo rin at pupunan mo ang pangangailangan ko. Bulong niya. Hindi agad ako nakasagot sa tanong niya. Tila natigil ang mundo ko at nasumpungan ko na lang ang sarili ko na sumama sa silid ng aking amo. Nagtagal kami sa madilim na silid na yun at tila nagsilbi akong asawa niya. Nasunod-sunuran sa anumang gusto niya. Nakakahiyaman pero naibigay ko ang lahat sa matanda. Ang iniingatan kong dangal ay tila naglaho ng isang iglap. Habang ako'y tulala, siya naman ay bumangon at may kinuhang isang checkbook at nakita ko ang pagsulat nito. Pagkatapos inabot niya sa kamay ko. This is my gift for you. Tanggapin mo, Claire. Wika nito. Nangabutin ko ang tseke. Nanginig ang aking kamay. Nanlaki ang mga mata ko nang mabasang nakasulat ron. 100,000. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako sa tuwa dahil sobra-sobra pa to sa kailangan ko. Sobra-sobra po yata to . At isa pa, sorry kung hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil hinalikan niya akong muli na para bang ako ay bago niyang nobya. Pinatahimik niya ako at pinakalma ang damdamin ko. At dahil sa nangyari sa pagitan namin, naulit pa ng ilang beses ang mga naganap sa amin. Nagtataka na nga rin ang aking asawa dahil kahit hindi naman araw ng aking labada ay nagpupunta ako sa bahay ng dati niyang boss. Walang kamalay-malay ang aking mister na naging bed warmer ako ng matanda. Opo, ganun po ang tingin ko sa aking sarili. Lalo na't palala ng palala ang kondisyon ng aking nanay at hindi sapat ang perang na ipapadala ko. Kaya sa nangyari, patuloy pa rin ang kasalanang ginagawa ko. Mahal ko ang aking asawa, pero hindi lang pagmamahal ang kailangan ko ng mga oras na yon. Lalo na't mahal ko rin ang nanay ko. Gusto ko pa siyang mabuhay ng matagal. Anak ako na nagmamahal sa aking magulang at lahat ay gagawin ko alang-alang lang rito kahit maging kapalit pa rito ay ang aking dangal bilang babaeng may asawa. Maayos naman sana ang aming pag-uusap ng aking boss. Sa katunayan nga ay naipapasyal niya ako at pinamimili pa ng mga alahas, mamahalin,
na itinatago ko lang sa aking mister. Sinisigurado ko na hindi niya makikita, kagaya ng 5 buwan na pagtataksil na nagawa ko sa kanya. Tama, umabot na ho sa 5 buwan ang kataksilan ko sa aking asawa. At hindi na po ako makatakas pa. Hanggang kailangan ko ang pera ng aking amo at kailangan niya pa ako, hindi ako tumigil. Nagpatuloy lang ang aming masamang gawain na umabot na po sa sukdulan. May mga pinapagawa pa sa akin ang matanda na hindi ko na masikmura. Pero alang-alang pa rin sa kagustuhan kong maduktungan ang buhay ng aking ina, naging sunod-sunuran ako sa kanya. Halos hindi na nga ako makapaglabada dahil sa bawat araw at oras na naroon ako sa kanilang bahay, ako ang kanyang naging bisyo at wala po akong magawa. Kung minsan nga po, naisip ko na huwag nang umuwi sa amin dahil lalo lang ako nagigilty sa pamilya ko. Sa bawat yakap ng aking asawa, nandidiri ako sa aking sarili dahil nagawa kong pumatol sa iba nang dahil lang sa pera. Umabot pa sa lantarang pagsisinungaling ang nagawa ko. Sinabi ko sa aking asawa na uuwi ako ng probinsya para sa aking nanay dahil alam naman nito ang kondisyon nito, kaya niniwala naman sa aking alibay ang aking asawa. Pero ang totoo niyan, niyaya ko ng matandang magbakasyon. Sumama ako para maranasan ko ito. Dala aminin kong sa edad kong ito, hindi pa ako nakakapunta sa mga ganoong lugar. 1 linggo kaming naging mag-asawa ng matanda at bawat araw ay wala siyang pinalampas. Panalangin ko na lang sana na hindi ako magkasakit. Pero hindi ko inasahan na sa ilang araw na pagsasama namin ng matanda, unti-unti kong nakikita ang kabutihan ng puso nito. At dahil roon, palagay ko po ay nahulog na ang loob ko sa kanya. Hindi na kasi ako naluluha sa tuwing may nangyayari sa amin. Wala na rin ang pandidiri sa aking sarili. Ewan ko ba, nasilaw na yata talaga ako sa karangyaan na ibinibigay niya sa akin. Mga bagay na ni minsan ay hindi kayang maibigay sa akin ng aking asawa. Madalas na ring sumasagi sa isipan ko na makipaghiwalay na lang sa aking mister at sumama ng tuluyan sa matanda. Lalo na't sinabi nito sa akin na pupunta siya ng China. Opo, Chinese ang amo ko. Mayaman at maraming negosyo. Alam ko nagaganda ang buhay ko sa kanya, kaso nga lang, hindi ko rin naman matiis na iwan ang aking mga anak. Gulong-gulo na talaga ako sa sitwasyong aking kinasasadlakan. Ayoko pong matapos ang namamagitan sa amin ng boss ko. Lalo na't malaking tulong ang nagagawa niya para gumaling ang aking nanay. At kung hindi po dahil sa pera niya, makawala na ang aking ina. 1 linggo buhat ng aming bakasyon, umuwi kami sa bahay ng matanda at hindi ko akalain na mahuhuli kami mismo ng anak ng aking amo sa kama. Sinabunutan niya ako at galit na galit siya sa akin. Pinagbantaan niya pa akong ipapakulong. At sa takot ko sa anak ng matanda, ay umalis ako sa bahay nito at hindi na muling bumalik pa. Sa araw na iyon, ay napagdesisyonan ko ng putulin ang namamagitan sa amin ng boss ko at itama ang lahat ng aking pagkakamali. Bumubuti na rin naman ang kalagayan ng aking ina. Sa palagay ko'y tamang tuluyan ko nang kalimutan ang aking lihim na kasalanan habang buhay sa aking asawa para sa ikakatahimik ng aming buhay. Ang problema ko lang po ay ang anak ng matanda. Natatakot po ako na baka totohanin nito ang banta niya sa akin. Ayoko pong makulong. Gulong-gulo na ako. Hindi ko naman masabi sa aking mister ang aking problemang pinasok dahil alam kong lalong magiging magulo ang buhay ko. Kaya sana'y mabigyan niyo po ako ng payo kung paano ko matatakasan ang problema kong ito. Hanggang dito na lamang po. Lubos na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Claire.